Ito yung dalawang booking namin mga part. Isang Taguig tsaka isang Paranaque. Nagkakahalaga yan ng 2,040. Pwede na rin, di ba? Okay lang, sakto yung dalawang booking na nakuha namin. Halos madadaanan lang din natin yung FTA Taguig papunta ng Paranaque. Ayan mga part, ganyan na yung diskarte dito. Pagkuha ng booking, kung sa tingin nyo maganda na yung pupuntahan nyo, maganda na yung nakuha nyong pamasahe, di syempre, kuhanin nyo na agad. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa kasi pagka nag-isip pa kayo, maunahan kayo ng ibang driver. Ang pagkuha ng booking dito, paunahan kasi. Naalala ko dati, sabi ni nanay dapat nagtapos ka para Ballpen na hawak mo. ayun, para ballpen lang hawak mo tapos nasa aircon ka. Eh bakit tayo? Nasa aircon naman tayo ngayon ah. Mga ballpen. O di ba? Parehas lang naman ah. Parang tayo nag-opisina dito. Sino ikaw? Ang bata ka pa pala, walang 19. Mga 2 months, 3 months, anong pinakamatagal na Balik mo naman. balik ka na naman. Anak ng tokwa ka. Ang totoo. Aminin mo na, mga dito pa, no? Ayun na, tapos na yung double booking namin mga parts. Basic lang, di ba? Hindi nga pinagpawisan itlog ni tatay eh. Ayan mga pards, ganyan kaalaga ni tatay yung L300 niya. Bago kami bumiyahe, chine-check up niya yan eh. Anong gagawin mo tay? Bumble, titignan ko kung ano. Check upin mo kung okay pa yung pan belt natin. Baka mamaya, manipis na. Ito, kaya. Mapuputol na para hindi tayo matitirikan sa kalsada. Pagkala nyo, walang silbi si tatay dito sa L300 ha, paupo-upo lang ha. Ayan ang trabaho ni tatay pagka walang ginagawa. Ayan, ginagawa niya yan kahit walang sira. Inaayos niya. Di ba, ano lang. Talaga yun eh. Check up lang. Baka mamaya tumirik tayo sa kalsada eh. Ayan yung makina namin, no? 4D56. Hindi kami Euro 4 ha. Latest na yung Euro 4 eh. Ano itong sasakyan namin? 2016 model. Good day mga pards. Today is another booking day na naman tayo. June 28 ngayon, Saturday, 2025. Habang nag-aabang kami ng mga booking mga pard, magano tayo, ituturo ko sa inyo kung paano maging isang Lalamove driver. Halimbawa, bago ka lang, first day mo lang bibiyahe dito. Syempre mga pards, unang gagawin mo, mag-aabang tayo ng booking. Kagaya nito. Pero malayo to eh. Caloocan South to eh. Novaliches kami. Ganyan. Kiklik mo lang yon tapos i-slide mo to. Ito nakalagay dito. I-slide to take order. Pag i-slide mo yan, mag-loading yan. Pagpipilian kayong 5. Hanggang 5 kasi pwedeng pumasok dito eh. Kunwari maganda yung booking. Nagunahan kayong 5. Sa isang booking kasi pagka maganda yon, halimbawa, kinilik mo, in-slide mo, mag-loading yon. Pagpipilian kayong 5 mga part na makakakuha ng booking. Kung sino yung pinakamalapit sa inyo dun sa may booking na sinalihan yung 5, sa kanya ibibigay mga parts. Ganun yung process ng pagpili ni Lalamove ng driver. Abang na ako ng booking mga parts ha. Pag nakakuha na ako, i-update ko kayo. Ayan mga parts, nakakuha na kami ng first booking namin. From Caligayahan going to Sauyo sa halagang 616. Ang layo ng pickup location nito ay 2.1 km. 1,000 kg to. Puntahan namin sa may pickup location. Pero kapag ka nakakuha ka ng booking mga parts, una mong gagawin ay tatawagan mo yung yung nag-book para i-confirm natin kung ano bang ipapadeliver nila. Baka mamaya barko yung papadala. Hindi magkakasya sa sasakyan natin. Kaya bago natin puntahan. Hello, good morning po. Ma'am Lalamove, ma'am. Ano ko lang ma'am po, ano po yung papadala ma'am? Doon sa may pagdadalan. Okay lang ma'am. Paano ba yung round trip ma'am? Ano po bang ano nun? Saglit lang yun ma'am. Pagdating doon, balik agad yun. Sige. Mabilis lang i-assemble yun ma'am. Tapos parang ilalapag i-ayos lang yun doon. Sige ma'am, punta ko na ma'am. Sige po ma'am. May ganun pala, round trip siya Kaya pala malaki yung booking, 616. Malapit lang. Round trip. Oo. Ngayon na ako nakano nito mga parts eh. Yung booking niya kasi meron nakalagay na round trip. Ngayon lang ako nakakuha ng ganitong booking tsaka parang bago kay Lalamove to. Ayan mga parts nakalagay dito. Round trip. Tinanong ko sa customer, balikan daw parang ihatid doon tapos may kukunin ulit, ibabalik din sa kanila. Kasi kadalasan pagka ganun, add stop eh. Nilalagay nila eh. Ano ba ang kagandahan maging isang Lalamove driver mga parts? Para sa akin kagandahan lang dito kasi dito wala tayong amo. Kumbaga, hawak natin yung oras natin. Anytime na hindi tayo bibiyahe, pwede. Walang pilitan dito mga parts. Kumbaga, gusto mo lang umuwi na maaga, pwede, umuwi ka na maaga. Hindi kaya pagka nangangamuhan tayo, hindi tayo bibiyahe ng isang araw, magpapaalam pa tayo. Kaya uwi tayo na maaga, magpapaalam din tayo. Dito wala mga parts, walang pakialam si Lalamove sa'yo. Kung isang biyahe ka lang, umuwi ka na, ganun. Nakadepende sa atin, sa inyo, kung gaano kalaki ang gusto nyong kita. Mas malaki, syempre, mas mahabang oras ang gagawin mo. Sabi ni tatay, ginagawa namin halos na 8 hours or 7 hours lang umuwi na kami. Syempre, pagka gusto nyo mas maganda kita nyo, mas malaki, pabutin nyo ng mga
12 oras. Hanggat kaya ng katawan yung bumiyahe, pwede. Yung iba nga, ginagawa, wala nang uwian mga parts. 24 hours. 24 hours yun. Hanggat kaya ng katawan nila, bibiyahe sila. Tapos pagka napagod sila, kung saan sila abutin, dun sila hihinto, dun sila matutulog. Ganun yung diskarte ng iba para talagang solid yung biyahe natin mga parts kay Lalamove. May nakakausap kasi ako mga Lalamove eh, ganun eh, nakakwentuhan ko rin. Tapos minsan nagka-chat sa akin, yung mga diskarte nila. Ganun nga daw, sabi ko, saan ba kayo naliligo? Ginagawa daw nila sa mga gasoline station. Nagbabaon daw sila ng mga damit. Nakikiusap sila sa gasoline station, nagbibigay na lang doon sila, nagbabayad sila para sa tubig. Ganun. Tapos, doon na sila maliligo. Ganun ang diskarte nila mga parts, yung mga malayuan yun. Yung mga nagpupunta ng mga probinsya, ganun ginagawa. Pagka wala na sila makuha doon, kasi hapon na, gabi na, magpapaumaga daw sila. Kinabukasan, saka sila kukuha ng booking. Pabalik ng Metro Manila yun ha. Kasi sayang daw sa diesel eh. Kung bababa sila nang wala silang laman eh. Ganun ginagawa nila, nagpapaumaga na sila doon sa probinsya na napuntahan nila. Dito kasi mga parts, depende sa yung kita mo eh. Nasa sipag mo, nasa tiyaga mo yung kita, tsaka sa diskarte mo. Kung paano ka kikita ng malaki. Yun na kasi kagandahan dito para sa amin tatay. Pagka may mga lakad kami o may pupuntahan kami, gaya ako pagka may pasyal ako, mas marami pa yung pasyal ko eh. Kaya sa biyahe kay Lalamove eh. Ganon, po pwede, di ba? Hindi ka na magli-leave, hindi ka na magpapaalam sa boss mo. Kaya dito, yun ang kagandahan. Pero para sa akin kasi, kagandahan mga parts pagka may sarili kang sasakyan eh. Doon mo masasabi na hawak mo talaga yung oras mo. Pwede naman yung naglulon kasi kakayanin naman yung panghulog dito basta masipag ka, madiskarte ka. At yun nga mga parts, pagka nakakuha tayo ng first booking, syempre tatawagan natin. Pagtapos tawagan, na-confirm na natin na papadeliver nila kung ano, kung kasya ba sa may sakyan natin. Gagawin natin, pupuntahan natin sa may pick-up location. Dito naman sa apps niya, andyan na yung pick-up location, i-click na lang. Kung saan nakaano yung apps nyo, kung halimbawa, Google ang gamit nyo or Waze, i-default nyo yun dyan eh, kung anong gagamitin nyo eh. Pag kinilik nyo yung address nila, automatic lalabas na dito yung address. Susundan mo na lang sa may map mo, papunta ron sa may pick-up location. Pagka meron naman mali, di ba, dumating na kayo sa may ano, map nila, sinundan nyo pagdating doon. Wala doon yung number ng bahay, ganon. Siyempre, ang gagawin nyo, tatawagan natin yung pick-up location para alamin natin talaga sa kanila kung saan yung bahay nila mga part. Minsan, siyempre, yung nagbubook, nagkakamali din ng paglalagay ng map kasi, halimbawa, hindi naman siya taga doon sa may pick-up na yon, pinalagay lang yung address, minsan may mali talaga. Kaya kailangan, pagka naliligaw ka na, tatawagan mo yung pick-up location mo para alamin sa kanya kung saan talaga yung location niya. First booking, mga sopa. Sabi ba? Okay na, kaya picture ko lang ma'am ha. Okay, sige. Okay, first booking na pick up na namin. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 2.5 km. Alright, let's go! Bali, aabutin siya mga parts ng 5 km kasi balikan tong booking na nakuha natin. Balikan mga parts. Parang ako, pinapalayas na ako ni tatay sa bahay pero bumabalik pa rin ako. Tunit. Bahay namin. Magkano yung binayaran? 20 lang ma'am. Kuya, pwede ko pa i-Gca? Pwede ma'am. Ha? Ang tambutso? Pumapalag? Ba maluwag yung tornilyo? Siguro. Ingay oh. Ginanong ko yung tambot ko. Nawala. Doon yung pinakabalot ka lang. May ingay oh. Pumapalag eh. Ayun ma'am. Sige ma'am. Salamat. Sige ma'am. Time check. 11 a.m. May second booking na kami. From San Bartolome going to Taguig. Sa halagang 889. Ang layo ng pickup location ay 900 meters lang. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Na-pick up na namin mga parts yung second booking. Bawal kasi mag-video dun. Shawarma yung pick up namin. Ngayon maghanap na kami ng kasabay kasi konti lang naman kung ano yung shawarma eh. Time check. 11:48 a.m. May nakuha na kami pang sabay mga parts. Pang third booking natin to. From San Bartolome going to Parañaque sa halagang 1,156. Ang layo ng pickup location ay 1.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Doon tayo mga parts sa may pickup location. Tawagan ko na. Hindi naririnig yung katok ko. Hello? Ay, good afternoon ma'am. Lalamove ma'am. Ma'am, pick up po ako. Nandito na ako sa inyo. Sa may blue na pader, yung driver. Sige ma'am. Thank you ma'am. Tatlong floated panel. Yan mo yun tayo. Baba mo lang yun. Lumbox. Doon sa ibabaw tayo. Yan. Ayan po. Nakalagay 3 box. 9.5 floated panel. Nalagay na lang po ng pangalan sa contact number sa kita. Doon na bayad ma'am. Sa drop off na po. Pero painit lang po dapat. Apo ma'am. Sige ma'am. Thank you ma'am.
Okay, na-pick up na namin yung double booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 27 km. Alright, let's go! Ito yung dalawang booking namin mga part. Isang Taguig tsaka isang Paranaque. Nagkakahalaga yan ng 2,040. Pwede na rin, di ba? Yung unang di-deliver namin ay yung mga shawarma muna. Papunta yun ng FTI Taguig dyan sa may Sunshine Mall. Along East Service Road lang yun. Kaya madadaanan natin yun kasi second booking natin papunta ng Paranaque. Okay lang, saktong-sakto yung dalawang booking na nakuha namin. Halos madadaanan lang din natin yung FTI Taguig papunta ng Paranaque. Kaya sakto lang mga parts. Tiyempong-tiyempo yung nakuha natin na booking. Kaya mga parts, ganyan lang yung diskarte dito. Kapag kuha ng booking, kung sa tingin nyo maganda na yung pupuntahan nyo, maganda na yung nakuha nyong pamasahe, di syempre, kuhanin nyo na agad. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa kasi pagka nag-isip pa kayo, maunahan kayo ng ibang driver. Ang pagkuha ng booking dito, paunahan kasi. Pag sa tingin mo maganda na yon, ano mo na, kuhanin mo na yung booking na yon. Teka lang, U-turn lang tayo. Okay. Kasi ganun pagka medyo matagal ka na, veterano ka na, mararamdaman mo naman kung anong magandang booking, ano yung magandang pamasahe na hindi talo. Kasi may booking dito minsan na na bigay nila, alam mo, parang talo siya mga parts. Kaya pagka veterano ka na, alam mo na kung ano yung magandang booking o hindi maganda yung mga pamasahe niya. Di ba nga kagaya ng first booking namin, 616 yata, ganun, parang ganun pamasahe niya. Tinignan ko kasi malapitan ng mga parts balikan siya, sabi ko, nga, mga 2 kilometro lang to. Kaya kinuha ko agad, ako na agad, misled ko na. Buti, sa amin binigay nila, alam mo, kita mo, saglit lang, 5 kilometers lang. Meron na tayong 600, di ba? Ganun lang, saglit lang yung mga part. Pinick up namin, tapos dinalan sa binabay upuan, tapos uwi na. O, ayun lang, di okay na. 600 na agad. Mararamdaman nyo naman yun pagka maganda yung booking. Pagka bumibiyahe na kayo kay Lalamove. Si tatay mga parts, bumibili ng ulam dito. Ito kami madalas bumibili ng ulam kasi 50 pesos lang yung ulam dito Sa pagkakabili ni tatay, ewan ko lang kung sa iba o magkano pag si tatay bumibili. 50 pesos lang kalahati lang yung order niya. Pero parang ano na rin parang isang order na rin binibigay sa kanya. Alam niyo mga parts, yung iba parang nahihirapan bumiyahe kay Lalamove 1,000 kg. Kasi ginagawa nila kadalasan pag reklamo na reklamo. Yung Bakit? pumunti ka talagit. Yung hindi naman mahirap, ginagawa nilang komplikado. Kaya nangyayari. Panay, mahirap yung nangyayari sa kanila. Dito kasi mga parts, pagka inisip mo na mahirap yung trabaho mo, mahirap talaga. Gawin mo, i-enjoy mo lang. Huwag mong iisipin yung mga buwat-buwat o napapagod, nahihirapan. Gawin mo, kalma ka lang, di ba? Para magiging masaya yung biyahe mo. Pagka kasi masaya ka sa biyahe mo, hindi ka gano'ng mahirapan Nasa mindset yan ng pagka laging iniisip mo mahirap, ganyan, magbigat, tapos lugi. Ganun yun, pumapasok sa sa isip nyo, mahirap yung trabaho. Gawin nyo, i-enjoy nyo na yung trabaho nyo. Lagi kayong positive, laging masaya para hindi ka mahirapan sa trabaho. 12:22 mga parts, nandito kami sa may C5 Mindanao Avenue. Medyo maganda yung kalsada ngayon, maluwag dito. Hindi ko nga alam kung saan kami dadaan, kung mag-EDSA kami o mag-C5 Inisip ko naman pagka sa C5, mahirap dumaan doon kasi may kalaban. Baka mag-EDSA na lang kami kahit medyo matraffic. Sabay service road ang dadaanan namin. Ayan, diskarte ni parts, may top load nasa may bubungan yung kargada niya. Mga tubo na may yero pa. Pwede naman yan kasi may top load siya Mayroon siyang permit na magsakay sa taas Tayo wala sa loob lang. Pagka naglagay tayo sa ibabaw natin ng kargada, huli tayo. Naalala ko dati, sabi ni nanay dapat nagtapos ka para Ballpen na hawak mo. ayun, para ballpen lang hawak mo tapos nasa aircon ka. Bakit tayo? Nasa aircon naman tayo ngayon Kuha ang ballpen. O di ba? Parang stag naman Asan yung ballpen mo? Labas mo. Para rin tayo nag-uopisina dito. Nasa may EDSA Ortigas na tayo mga part. Medyo maganda yung rito sa EDSA. Hindi ka na matraffic. Ewan ko lang paglagpas ng Ortigas kung matraffic banda sa may Guadalupe Tulay. Mula ron sa may Show Boulevard mga parts hanggang makaring ng Guadalupe Tulay. Matraffic siya kasi banda ron paglagpas ng Guadalupe Tulay may ginagawa dun may hinuhukay. Ayan mga parts yung ginagawa Kaya matraffic dito. Ayan mga ginagawa rito sa EDSA. Parang may hinuhukay sila kasi dyan gitna. Dito na kami mga parts sa may East Service Road. Malapit na kami sa may drop-off location sa may FTI. Bale, 2 kilometro na lang. Mabibigat. Nasasira yung mga plastic. Wala, yun.
Pipicture na ba, sir? Picture ko naman sir, para ano, proof of delivery. Okay ma'am, salamat ma'am. Saktong alas 2 mga parts, natapos namin yung second booking dyan sa may FTI dito. Kakain muna kami bago namin i-deliver yung third booking namin. Okay mga parts, papunta naman tayo ng Paranaque sa may third booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 6.8 kilometer. Alright, let's go! Yan ang sinasabi ko mga parts, pagkakuha kayo ng double booking, yung madaanan lang or same ng pupuntahan para hindi tayo na-hassle sa biyahe natin. Tsaka makakatipid tayo ng diesel kasi magkalapit lang yung drop-off na pagdideliveran natin ng double booking natin. Doon nga solidad tayo mga parts. Dito malapit na yung drop-off location natin. Nandito na kami mga parts sa may drop-off location. Hinahanap na lang namin yung number ng bahay. Ano ba yung gano'n yan? Anong delivery yan? Floated panel. Sa'yo nga to, boss. Magkano daw yung ano? 50 yung gate pamasahe. 1156. Mana sa Gcash kayo na lang. Malaka pala to si Bude eh. Parte naman si tatay kayo matanda na yan. Sino ikaw? Ah, bata ka pa pala, wala pa 18. Ayun na, tapos na yung double booking namin mga pards. Basic lang, di ba? Hindi nga pinagpawisan itlog ni tatay eh. Pagkatapos ng double booking namin, may nakuha na agad kaming booking. Eto, pakita ko sa inyo. Ayan mga pards, time check muna tayo. 3:06 PM. Yung pang-apat na booking namin from Las Piñas going to Diliman sa halagang 1,160. Ang layo ng pickup location ay 7.1 kilometer. 1,000 kg to. Pero kinausap ko na yung pickup kahit malayo. Sinabi ko sa kanyang 7 kilometer, okay lang daw, pupuntahan na namin. Papunta lang kami sa may pickup location. Ganun lang mga pards, ayaw mo pa. May nakuha na tayo na papauwi. Oh, anong oras pa lang oh, alas 3 sakto. Nakakauwi na naman kami na maaga, di okay, di ba? Mga konting problema lang. Hanggat masyadong pinapalaki dito yung kailangan mo. Dahil napakadali lang mag-deliver. Kaya ganun lang, basicin lang natin. Papunta sa Davao, papunta ng ano, Quezon City. Saan naman sa sunod? Nato po talaga. Bahala, buwan ka lang dun ha. 2 months, 3 months, anong pinakamatagal? Balik na naman. Balik ka na naman. Anak ng tokwa ka. Ang totoo. Aminin mo na, hanggang dito pa, no? Hindi, mag-ipon lang yan ulit. Tama tayo na naman 1.5. Ang sakit nga! Ganun din man ang cotton buds. Agaw. Okay, pangapat na booking, na-pick up na natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 38 km. Alright, let's go! Nasa may Quiapo Church na tayo mga pard. Time check, 5:13 PM. Doon kami dadaan sa may Espanya, papunta ng Quezon Hub, tapos Diliman. Sir. Salamat sir ha. Meron tayong tip na 160 yung tip natin. 6:30 ng gabi natapos namin yung pang-apat na booking mga pards. Bale, uwi na kami ni tatay kasi medyo malapit na kami dito sa may huling drop-off namin eh. Mamaya pag uwi ko ng bahay, sasabihin ko sa inyo kung nakamagkano kami ngayon. Ito yung kita namin ngayong Sabado mga pards. Naka 3,056 kami sa apat na booking. Pagkatapos nakakuha kami ng 160 na tip. Yung last booking namin nagbigay ng 160. Pag inad natin sa may 3,056, sabihin natin 3,200 yung kinita namin. Tapos bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain, bali 1,000 yun. 3,200 minus 1,000 equals 2,200. Ayun mga pards, naka 2,200 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove. Yung commission mga pards, nakalist na rito sa 3,056. Pag inad natin dito yon, di ba? Yung 3,000, ang commission niya ay 20% kasi ang bawas nila Lalamove. Sa 3,000, bali ano yon, 600. Sa 500 kasi 100 ng ano niya eh, ang kaltas eh. Kaya sa 3,000, bali ang kaltas niya ay 600. Ngayon pag inad natin yan dyan, ang dala namin pera 3,600 mga pards. Ayun yung 600 na hindi nakasama dito, ayun yung ibabalik namin sa may top up namin. Kaya hindi ko na sinasama sa kwenta yung mga pards kasi nililis ko na talaga yan dahil hindi rin naman kasama dito eh sa apps nila Lalamove eh. Hindi niya dinideclare dito kaya 3,056 lang nakalist na dyan yung ano natin, commission natin. Ayun yung babalik ko sa top up mga pards. Ayun, alam nyo na yung ano kasi maraming nagtatanong lagi sa akin yan eh. Bakit hindi ko sinasama yung commission? Yung mga newbie, yung mga bagong followers tsaka yung mga bagong subscriber natin para alam din nila na nakalist na rito yung commission nila Lalamove. Ayun lang mga pards. Kita-kita na ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat ha.